Kayo, Tricycle Operators and Drivers Association. TODA. TODA. Pag hindi naayos ang problema, TODAS. Na. Sino ang inyong opisyal? Ng TODA po kami po, lahat opisyal po kami ng TODA. Sino ang pinamataas? Opo. Ano ka? Pangulo po ng TODA. Pangulo? Aba, astig to. Mas lamang sa'yo, boss. Hindi, kahanay nito si Pangulong BBM. Tama, boss. Ikaw Pangulo, ako Congressman. Mataas ka. Oh. Hindi kayo tatakbo dito kung walang problema, di ba? Siyempre, mag-aabala kayo eh. May pamilya kayo, dapat naghahanap buhay, di ba? Ano ba ang problema ng TODA sa Kalayaan? Kasi po, sa jeep po at saka sa tricycle, nagkaka-anuhan po kami sa parking nung nakaraan. At kami po dinadahas ng tricycle. Kumbaga, gusto pong... Teka, ano ba kayo? Sa parte ng pampaserong jeep o tricycle? Po. Kami po, tricycle po kami. Pampaserong jeep po yung ano namin. Kayo, sa parte ng tricycle drivers and operators. Tapos, ang problema sa pagitan ng mga tricycle at ng mga pampaserong jeep. Okay. May tanong ako, doon muna tayo sa legal. Kayo ba may prangkisa? Meron po, kompleto po. Mga ilang taon nang may prangkisa ang tricycle nyo? Siguro... Kahit hindi eksakto. Siguro mga 20 na po. Mga 20 years na. Po. Yung sa jeep, may prangkisa, wala? Wala po. Wala po. So, sa isang salita, illegal. Illegal po. Ang tricycle, mga ilang units sa pangkalahatan? Kahit hindi eksakto. Siguro mga 20 na lang po sila o... Tricycle lang. Tricycle po. May tanong ako sa'yo. Kumain ka na ba? Kumain na po. O bakit ganyan ka? Medyo natetens po. Nakaharap ko po yun na eh. Naku, kamaniwala. Ikaw maniwala doon, congressman. Di ba? So, ulitin ko, humigit kumulang ilan ang tricycle drivers o yung units? Yung units po namin, nasa 200 po. 200. Humigit kumulang ilan ang active? Mga 150 po. 150. Okay. Yung jeepney, yung jeep, mga humigit kumulang ilang units? Ngayon na lang po, pinakamarami na lang po nila 15. 15. Doon sa 15 na pampasayrong jeep, may members ba doon ng Tricycle Drivers Association? Halos mga member po din ng tricycle yung mga... Okay. So, kung hindi ako nagkakamali, madaling pag-usapan to. Kasi, member din sila eh. Ang biyahe, halimbawa, ang pagkaintindi ko, kapag ka-jeep, pag katulad ng sitwasyon ninyo, mula dito sa terminal, pupunta sa isang bayan sa terminal. Kung may pasahero, dapat pwedeng bumaba, hindi pwedeng pumick up ng pasahero para hindi masagasa yung pasahero ng tricycle. Gaano ba kalayo ang biyahe mula doon sa pinanggagalingan hanggang pinakadulo? 7 kilometers po. Ang ikli? So, ibig sabihin, talagang masasagasa ang mga tricycle. Pipick up talaga siya ng pasahero, ano? Sino ang mayor ninyo sa Kalayaan? Sandy Laganapan po. Tatakbo siya ngayon? Tatakbo po ngayon, last term po ngayon. May kalaban? Meron po. Dumulog kayo kay mayor? Nagpunta na po kami na... Anong sabi niya? Hindi rin po makapag-decision kasi nga po, pares po kaming kababayan niya, jeep tsaka tricycle po. Pinagkakasundo po kami dati no na magkasundo po kami. Meron po kaming schedule kasi. Ang sa amin po, sa kanila po, Lunes hanggang Huwebes ang rota po nila.
Kami po, Friday hanggang Sunday. Ba, parang longi kayo. Kasi tinanggap po namin yun. Oo. Tinanggap po namin yun. Ganung ano, kasi Ikaw nga ang po, nakikisama pangulo. po kami. Opo. Hindi ikaw ang dapat katukan sa ulo. Kapapalit lang Sino po ang yun. nagdesisyon? Yung Pangulo din po namin, yung nakaraang Pangulo namin, Pangulo sa Pangulo din po. Inabutan. Nag-usap. Baka member siya ng Jeepney Drivers Association. Hindi naman po, nakikisama lang po. At gano'n kababayan po, sabi po nila, ang katwiran po nila sa amin, mas una po sila kaysa sa amin sa pamamasada. Yung mga nasa Jeep po, jeep. jeep po. Magkano ang pasahe sa isang pasahero? Sa ano po, sa jeep po, 25 po ang regular per head po. Tapos ang estudyante po, 20. Ay sa tricycle? Sa amin po, yung diretsuhan po, sa regular po, 50. Tapos sa senior po, 40. Estudyante, 30. Ay pag ano ng weight, mas pipiliin ng jeep. Opo. No? Opo. Yung dahil po kasi sa amin, sir, mataas na ako. Bundok po kasi. Bundok po kami. Ahon po, sir. 7 kilometers lahat po. Ay din tricycle niya, ipahilan niyo sa jeep. Okay. Hirap ang tricycle, no? Pakyat. May capacity po naman kami sa kanya. Kung ibenta natin lahat ng tricycle, jeep na lang lahat. Hindi po Dapat po kaya. yung jeep na lang yan. Tricycle na lang po. Hindi po namin Kasi- kaya. Di ba, re? Member din po naman yung mga driver po ng jeep. Member din po naman ng Tricycle. Oh. Kalayaan. May ilan lang na hindi. Ganito alam yung busy kami ngayon, ano? Apo. At panahon ng kampanyahan. Alam niyo yung tinatakbo ko? Opo. Ano? Senador po. Senador. Ako ay sobrang hirap sa schedule. Kasi pag tumakbo ang senador, ang target area mo, buong bansa. Okay lang sana yun eh. Kung katulad tayo ng ibang senador na milyonaryo. Ako naman, lakas loob lang eh. Tiwala sa Diyos, tiwala sa taong bayan, tiwala sa pamilya. Nabanggit ko ito kasi kapos ako sa oras, kapos sa resources, kapos sa lahat. Pero hindi ko naman pwedeng baliwalain yung problema nyo. Brother Matt, isama mo nga sa schedule to. At tatawagan ko si Mayor, i-take note nyo nga. Yes, boss. Tatawagan ko si Mayor, hihilingin ko na sa pamamagitan niya, yung Jeepney Drivers Association at saka kayo magkaharap. Dadating ako. Sige po. Pag-uusapan ano yung solusyon na panalo lahat. No? Kasi hindi natin pwedeng pabayaan yan. Dahil siyempre, mga lalaki tayo, pag yung parang nabalahibuhan o na parang nalamangan, lalo na yung iba sa inyo, pag nakaamoy ng alak, lasing. Tama? Apo. Ang iba pa naman sa inyo, ang gagaling uminom, hindi marunong bumili. Karamihan po. No? Karamihan po. Di ba? Hindi po naman ang iniwasan namin eh. Kaya gusto po namin kasi action. Hindi, kaya nga, iniwasan natin na magkagulo. Kaya kahit loaded ako sa schedule, isisingit ko yung lugar ninyo. So, ganito i-check ko lang yung schedule. Okay? At tatawag ako kay Mayor, magre-request ako na magkaroon ng meeting. Iharap tayo. Wala akong papanigan. Doon lang tayo sa tama. Pag-usapan ano ang maganda. No? Kasi siyempre, may pamilya kayo. May pamilya ba kayo? Meron po. Lahat? Lahat? Sa inyong apat, may nagsisigarilyo? Wala po, wala. Parang ito, nagsisigarilyo. Apoy, parang may sakit na wala po naman. Kung nagkapasa-pasa. Pasa-pasa. Pero nagsisigarilyo ka? Hindi po. Pamilyado ka? Opo, meron nga po. Ilang anak mo? Dalawa. Yun nga po isa yung may butas sa puso. Kung bunso ko. Ano na po siya, magsi 7 years old na, mga 11 kilos lang. Napakalit po. Pero hindi ka nagsisigarilyo? Hindi po.
Hindi ka lasinggero. Hindi rin po. Sa kapamilya mo, may nagsisigarilyo? Ay wala po, parang nakabukod po naman kami sa ano eh. Kami po Nakabukod. may bahay na sarili. So may bata ka na anak na 7 years old, Magse-7 po ngayon. may butas sa puso. Inborn po. Inborn. Hindi nakakapag-aral. Nakakapasok po naman siya. Maliit nga lang po siya kapayat. Ikaw, brother, sigarilyo, inom. Yeah. Minsan lang, minsan po. Pag yung... Dahil naitanong ko yan, kasi pag nagsisigarilyo ka, unti-unti mong pinapatay sarili mo. Kaya kung sakali nga na may nagsisigarilyo sa inyo, ipapayo ko, hindi ako makikialam, ipapayo ko na tigilan ng sigarilyo. Pero kung handa namang mamatay agad, okay lang. No? Huhulaan ko ito. Madalas ka sa inuman, hindi. Hindi po. Hindi. Masipag lang. Sino sa inyo? Paminsan-minsan lang po. Pag lang po, halimbawa, yung may Christmas party, yung ganyan, yung ganyan. Hindi sa isang beses na lang taon. Bira po talaga. Kung sino sa inyo ang mahilig-hilig uminom, kalimutan ang alak. Pag mahilig ka sa alak, ginagawa mong kilawin ang iyong laman loob. Buhay ka pa ang ginagawa ng kilawin. At karamihan sa nagsisigarilyo, Brother Matt, no? Natawa, no? At yung mahilig uminom, lalo na hindi marunong bumili, karamihan dyan, cancer. No? Ba? Huwag kang magtatampo sa akin, ha? Hindi po. yung tapa mo, medyo ano ka eh. Bilugan, si Kuya. Kumbaga sa... Huwag kang magtatampo. Yung appearance ni partner, kumbaga sa Babski, nalilitsyon. Yung nasa kapanahunan na eh. Malusog, no? Harvest Oh. Ilan ang anak mo? Siya lang po. Ilan taon na? 14 po. 14. Bata pa. Payong kapatid, pa-check up ka sa doktor kung kumusta ang iyong BP. No. Kasi warning bilang kapatid. Nakikita ko yung hindi ako doktor pero nakikita ko sa iyo yung tipong masyadong malusog ka eh. Oo. Ay baka pagpagod ka tapos masabayan yung stress, yung problema, baka tumaas ang iyong blood pressure, pwedeng ma-stroke eh. Kaya po na may regular po naman, BP kasi sa amin po, nag-BP yung... Okay naman. Okay lang. Tsura lang po. Pero ano ka eh, Tao pong... tapain ka, Hindi mo nababatag, hindi po ito nagbabasketball eh. pa-check up ka rin. Pero sa inyo, ito advice ha, pagising sa umaga, uminom ka ng tubig. 1 hanggang 2, pati ikaw. Putla ka eh. 1 hanggang 2. Pagkaligo, 1 basong tubig. Eh sir, paano? Tamad ako maligo. Hindi, wala ka nito. Ay, pangatlo. Yung pagkain mo, huwag agad iinom ng tubig. Masama yon, lalo na kung may mantika. Magsesebo. Hindi naman kailangan matalino eh. Yung sinasabi ko, hindi kailangan matalino. Kailangan marunong umintindi. Pag kumain ka ng may mantika na pagkain, tapos uminom ka ng malamig, magsesebo. Sabi, hindi naman ako doktor, pag madalas nangyayari yun, isa sa dahilan para magkaroon ng cancer sa bituka. So, ulitin ko, pagkagising, 2 basong tubig, pagkaligo, 1 basong tubig, pagkakain, huwag agad iinom, iiwasan ang malamig pagka may mantika. Sa tanghali, bago kumain, kung alas 12 ka, halimbawa kakain, alas 11, uminom ka ng tubig. Pagkakain, huwag agad iinom ng tubig. Sa gabi, ganun din, bago kumain, inom ng tubig, at least 1 hour. Pagkakain, palipasin ng
Mga 30 minutes bago uminom ng tubig. Ito, nabasa ko din lang at ginagawa ko. At bago matulog, inom ng isang basong tubig. Anong benepisyo doon? Gaganda ang iyong blood pressure. Ano pang magandang benepisyo doon? Lalo sa katulad yung may asawa. Mas madalas ang plug ceremony kaysa plug retreat. No? No? Laging nakasaludo. No? Hindi. Naisingan ko lang ito kasi ni partner. Especially for you. Grabe, siya, no? Oo. Kasi, ilan anak mo? Dalawa. Ikaw? Dalawa din po. Ikaw? Tatlo po. Tatlo. Liliit pa anak mo? Medyo po. Maliit po. Tapos kayo, tricycle driver. Hindi ko sinasabing kayo ay kapareho ng iba. May mga tricycle driver, pag may widening yung kalsada, gustong-gusto doon natakbo sa fast lane. Sa gitna, yung sa mabilis na fast lane. Kasi kung apat yan, dalawa dito. May mga tricycle dito sa fast lane. Dapat dito sa outer. Bakit? Alam mo ang problema? Pag tumatakbo ka sa fast lane, kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakbo ng mabilis. Kasi tricycle ka. Okay? Nakakabwisit ka sa ibang motorista. Okay lang yung buwisit. Talagang ganun kung minsan eh. Ang problema mo, pag may nakita kang pasahero na pumara, karamihan sa tricycle, biglang lumilipat, lipat muna bago signal. Oh, ay kung ikaw ito yung tricycle mo, maraming driver na nakabili lang ng lisensya. Habang tumatakbo yung tricycle mo, nakita nung truck sa likuran, nandyan ka sa fast lane, biglang bumanat sa kanan, overtake, eksaktong pasok mo, boom! Kaya karamihan sa tricycle driver, pati pasahero, pag nasangkot sa aksidente, patay lahat. Di ba? So, hindi lang kayo madidisgrasya, pati iba madidisgrasya. Kaya dapat laging sa slow lane, sa outer lane. Di ba? O, tandaan nyo yun. Kasi kawawa ang pamilya nyo. Kami po naman pati walang highway na dinadaanan. Walang malapad. Wala din po kami na highway, yung ruta namin. Libre kayo sa disgrasya. No? No? Bundok po sa amin. Probinsya talaga. Tsaka hindi kayo makapagpatakbo ng mabilis. Hindi po. Puro pa. Di po arit. Ahon po. Siyempre, tricycle driver kayo, yung iba sa inyo, nagmumotorsiklo din. Tama? Apo, may mga motor po. Pag motor, anong pinakamabilis mong takbo? 60 po. Pinakamabilis 80? 80. Tanungin kita, 80 ang takbo mo, yung small na motorsiklo, ano? Ulit, no? Kunwari, 80 ang takbo mo, biglang may nag-cut na truck. Kaya ng preno? Minsan po, hindi pagbiglaan eh. Pagbiglaan lang hindi kaya. Pagbiglaan takbo. Yun nga, pagkakat nga. 80 ang takbo mo, maliit ang motorsiklo mo, may truck driver, walang disiplina, biglang pumasok, kaya ng preno? Hindi. Kung hindi pa kayo handang mamatay, huwag kayong magpatakbo ng sobrang bilis. Kasi ang preno, walang silbi yan pag biglaan. Biglaan mo. Diba? Sa kotse. Eh pag nadisgrasya, Pwede mo itigil ka agad hindi ka. pag nadisgrasya, yung katulad yun na tatay, pag namatay ang tatay, parang namatay din ang buong pamilya. Eh bata pang misis nyo, pag natukso sa iba, o papaano na? May anak kang babae, kapatid? Meron po. Ilan? Isa lang po. Ilan taon na? Mag 2 years na. 2 years old. Ikaw? Ako po yung dalawang babae po. Ilan taon na? Isang 20 po at saka isang 14 po. 14. Ikaw? Lalaki. Ito ito hindi yung kwentong barbero. Totoo ito. May anak ang babae, may anak ang babae. Kaya kailangan ingatan yung buhay nyo. Pag yung tatay,
Usapang totoo ito Opo. Pag yung tatay ay nadisgrasya, halimbawa na aksidente, namatay, di maulila yung asawa. Kung ano man ang dahilan niya, may in love sa iba, nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Ito ang nakakatakot kapag may anak na babae. Stepfather. Yung stepfather, pati anak na babae, pinapakialaman. Ay siyempre, yung babae, hanap buhay. Yung batang babae, walang kamalay-malay. Nandiyan sa bahay, naglalaro. O kaya naman nadat na nung stepfather, nakahiga, labas ang panty. Tapos, natsimpon pa, lalo na kung lasing yung stepfather. Anong laban ng bata pag tinutukan sa leeg? Sasabihin, huwag kang magsumbong sa nanay mo. Papatayin kita, pati yung nanay mo. Nangyayari yan. Totoo yan, hindi yan kwentong barbero. Kaya kayo, lalo ikaw, may anak kang babae. Mag-ingat kayong mabuti. Kasi pag nadisgrasya ka, parang kasamang malilibing yung buhay at kinabukasan ng pamilya mo. Ay lalo pat higit, may anak kang babae, dyan ang talagang napakadelikado. May mga bata na nakakaawa, nagtatago sa dilim. Ibig sabihin, nagtatago sa dilim, hindi makapagsalita kasi takot. Kaya sobrang ingat ha. Ay sabi ninyo may papaba, di ba? Kaya huwag kang bibilis ng takbo. Dahil baka lalo kung may pasahero. Medyo mabilis takbo mo, may pasahero, loaded, nagpreno, hindi kumagat ang preno, ano yun, patay buhay? Ay, patay yun. Ang may karapatan na huwag mag-ingat yung binata. Brother Matt, kinanda ka ba? Pero maingat siya. Kasi maganda yung girlfriend. Di ba? So, naalala ko lang yung advice ko kasi So, ganun lang ha. Oo. At may dala kayong sasakyan? Anong sasakyan nyo? Kotse, kaninong kotse yun? Sa biyanan ko po. Sa biyanan mo? Mayaman ba ang biyanan mo? Hindi. Hulugan po naman. Hulugan? Hindi, kaya ako na itanong, kung mayaman ang biyanan mo, hindi na magbigay ng panggasolina. No? Pero nung dumating kayo, nag-breakfast na kayo? Pinakain po kami dito. Ay, sabi ko na eh. Kasi po inagaan po namin alis talaga dun para... Huwag ka nang magpaliwanag. Kaya alam ko, sa ating mahihirap na tao, pag may lakad, hindi yan, Brother Jerwin, nagbe-breakfast. Karaniwan dyan, iinom ng kape. Tama po. Kasi tayo, hanggat maaari, makakatipid, nagtitipid. Ang style natin yung mga ordinaryong Pilipino. Kasi ako, hindi ako nagkukunwari. Mahirap ang pamilya namin. Lumaki ako sa bahay ko po. Ang mahirap na pamilya, pag may lakad, Brother Jerwin, iinom lang yan ng tubig o kape. Tapos, pag dumating yung bandang alas 11, alas 10, kakalaman sikmura, di ba? Magtatanghalian. Sabay na. No? O di nakatipid. Di ba? Tapos, pagdating ng gabi, doon kakain. Parang tama din naman yun eh, 2 beses. Kaya pansinin mo. Hindi, pansinin mo. Nakapag-fasting po ako. Mas, napansin ko lang karaniwang may sakit na cancer yung mapipera. Sabi ng iba, bumabagay mapipera, karamihan, ang sakit cancer, malaking gastusan eh. Pero pag inintindi mo yung mga research, mas ligtas daw sa sakit yung konti-konti lang ang kain.
Okay? Kaya, kung kakain ka daw, yung tama lang. Hindi yung masyadong malaki. Kaya okay yun sa inyo. Yung agahan tanghalian, mga alas 10, alas 11. Tapos sa gabi na lang. Di ba? Kaya walang masama doon. Parang aso, di ba? Ang aso ilang beses kumain. Karaniwan. Tanghalian lang sa gabi. No? Oh, ganun lang po. Oh. Eh dahil malungkot kayo, may kukwento ako sa inyo. May kilala ako. Inalagaan niya yung aso. May alaga siyang aso. Sinubukan niya na 2 beses lang ang kain sa isang araw. Di, nasanay. After mga ilang months, tinuruan niya 1 beses na lang. Ba, okay ah. 1 buwan. Natuto na. 1 beses lang. After ng another 2 months ulit, sinubukan niya. Turuan, walang kain. Tubig lang. Alam mo, sayang. After 1 week, marunong na yung aso, walang kain eh. Pero namatay din. Pero kain po. Hindi, nakakapahinayang doon. Marunong na eh. Nakasurvive na 1 linggo eh. Di ba? O, ita mo, masaya ka. Ano? So, ganun lang yung usapan natin ha. Brother Matt, pag lumipas ang January, at hindi tayo nagkaroon ng pagmi-meeting kay Mayor at yung Jeepney Drivers Association, itong 2 to, mukhaan nyo. Yan ang inyong sisihin. No? Kasi may instruction na ako, ipa-schedule yung problema nyo, pupunta kami sa Kalayaan. Okay? Pero siyempre ako, bilang kongresista, marami akong kausap. Hindi ko lahat mamememorize yan, tsaka hindi ko trabaho yan. Dapat meron akong staff na magpapaalala. Okay? Malinaw? Sige. Ano ba oras na? Ay, pwede pa kayo magtanghalian dito ah. Hindi, kung hindi kayo nahihiya. Baka sino ba yung kaninang mga pambato sa darating? Ay, hindi. Sigurado na ako. Sa ayaw at sa gusto nito, ako ay boboto senador. Ayan, ano nga po namin, nandito na rin po lang kami, hingi na po kami nung ninyo. Pwede namin... Ganito kapatid. Itong malungkot ha. Ang daming humingi ng tarpaulin, wala kaming maibigay. Bakit? Yung, alam mo yung gipit na gipit ka sa pera, nagpapagawa ka ng tarpaulin. Ako may biniling machine, may kaibigan ako nagpautang para mag-print ng tarpaulins. Eh ako nagpapasalamat sa inyo, nahingi kayo ng tarpaulin, pero pasensya, hindi ko kaya magbigay. Bakit? Alam mo yung parang maliit lang yung iyong kapasidad? Hindi ka pwedeng bigay ka dito, bigay ka doon. Hihintayin kong mabuo muna para mapag-aralan ko na ito sa barangay doon, sa bahay na gano'n. Naintindihan yung punto ko? Salamat na lang. Pero hindi ko kaya magbigay. Baka pagdating ng panahon na iikot na kami, wala kaming maibigay sa iba. So, kumbaga sa budget, pag-aralan natin mabuti, ilan dito, ilan dito, ilan dito. Kaya, salamat na lang. No? Ang gusto ko lang ipaalala sa inyo, wag ninyong kakalimutan na wag akong iboto. Alam mo bakit? Magsisisi ka. Sa totoo. Hindi, joke lang. Hindi, yan po. Hindi, kasi ako, tapatan tayo. Hindi ko balak pumasok sa politika. Dumating lang sa punto na isip ko, masyadong inaabuso ang mahihirap. Yan, sa motorista. Ay siyempre, sinuportahan tayo ng taong bayan. Naluklok ang One Rider Party List sa Kongreso. Ako, proud ako sabihin sa inyo, marami kaming nagawa. Hindi ko na iisa-isahin yan. Ngayon, kaya ako binabanggit sa inyo, kung hindi ninyo kami sinuportahan, hindi tayo sinuportahan ng taong bayan, hindi kami naluklok sa Kongreso, yung mga nagagawa ko, hindi ko magagawa. Oo.
Kasi mahirap kalaban yung nasa posisyon. Baka patong-patong ang kaso ko, baka nakakulong ako, hindi nyo ako makakaharap. Anong basihan ko? May maling huli ang MMDA. Talagang mali. Anong ginawa? Kinasuhan ako. Nagkaroon ng warrant of arrest. Nakulong ako. Napanood ko yun eh. Yun yung patunay. Kaya yung kung ano yung nagawa namin, yun ay utang na loob sa inyo at sa iba natin mga kababayan. At gusto ko rin sabihin sa inyo, ang tinatakbo ko, senador. Independent. Pag sinabing independent, walang partido. Kung bakit ako'y walang partido, simula nung magsundalo ko, naging pulis hanggang naging congressman, ayaw ko na may